Ito, pakinggan po natin, ha. Para naman kay Dr. Luz Aguinaldo, mismo ang Malacanang. Sige po, ikaw, itutuloy nyo. Baka balingan yung properties nila. bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang sa mga property. Ito, saglit. Humina eh. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Ito yung may-ari mismo ng venue. Ha? At tinatakot at sa kanya mismo, siya mismo nagsalita about this. Pakinggan ninyo, ha. Ano sasabihin niya? Doon sa may-ari, kinabukasan. At ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po ikaw, itutuloy nyo. Baka balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi niya, pag pinayagan niyo yan, alam niyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito. Sabi ko, Sino nagsabi ko? sila. Malacanang. Yung nagpakilalang Malacanang. Sabi ko, gusto ordinaryong tao lang naman kami. Parang pinukwento. Yung tumawag at saka yung pumunta mga lalaki. Palagi po na isa. Para naman kay Placido Pilosopo. Yan, no? Tingnan ninyo, ha. From Malacanang, tinakot yung may-ari ng property. Alam mo, ikaw kung normal kang tao pero ordinaryong tao ka lang at wala kang connection sa politiko, matatakot ka rito. I mean, kahit ako may-ari ng property, magdadalawang isip ako eh. Halimbawa lang, hindi ako vlogger, wala tayong connection sa politiko, gusto mo ng matahimik na buhay, kaya nga negosyante ka, gusto mo yan ang buhay mo, magtatrabaho ka lang, magninegosyo ka. Usually, mga negosyante yan lang ang gusto eh, tahimik na buhay. Papahiram mo yung property mo, magaganyan ka pa. Gigipitin ka, ha? Galing from Malacanang. Yung nanakot, sabi niya, from Malacanang, huwag nyo nang ituloy yan kasi delikado yung inyong mga properties. Tatandaan nyo po, pag sinilip ka ng gobyerno, ay nako, talagang yung patay na kaso nga nabubuhay eh. Hindi po tama yung sasabihin kung wala ka namang kasalanan. Ito, huwag kayo maniniwala dyan. Kung wala ka namang kasalanan, hindi ka dapat matakot. Para sa akin, mali yun. Alam mo kung bakit? Pag sinilip ka, talagang meron at merong makikita sa'yo. Imposibleng wala. Pag pinag-initan ka, bigyan kita ng halimbawa. Kahit sinong vlogger, pag pinag-initan ng gobyerno, pag pinag-initan yan, malalibel at malalibel yan. Kahit sino po. Kahit nga wala kang ginagawang masama eh. Pag nataniman ka, tapos ka. Lalo't marami kang negosyo. Konting sabihin, ay, pumunta kami dyan. Madumi ang CR, pasasara. Yung pagkain may ipis, lagyan lang ng ipis, tapos ka na. Nauunawaan nyo po? Hindi po porket wala kang ginagawang kasalanan, hindi ka matatakot. Hindi. Ang bilis magtanim ngayon ng kaso. At ayan po, ay napatunayan nyo na. Ultimo gobernor sinususpindi. Ginawa yan kay Kuya Gob. Wala naman siyang kasalanan talaga. Kinuha lang yung sasakyan dahil hindi na ginagamit, pinagamit din naman sa ibang opisina. Anong ginawa? Sinuspindi. Pambihira. Ano nangyayari ngayon sa atin? Ito from Malacanang. Hindi ako nagsabi, sila. Nasa balita po yun ng DZAR. Matatakot ka talaga. Ako nauunawaan ko yung mga negosyante eh. Kasi hindi naman sila katulad namin mga vloggers na alam namin yung pinasok namin delikado. Sila, ano yan eh, gusto nila tahimik. Ngayon, madadamay ka, magpapahiram ka na nga lang ng property, madadamay ka pa. Masisira ang negosyo mo, kabuhayan ng pamilya mo yan. May nakakatakot talaga. Kaya,
Alam mo, hirap na hirap ang maisog, hindi dahil para magpadami ng tao sa rally, hindi. Ang problema nila nasa permit. Yung iba nga diyan, nagbabayad pa, ha? May manabalitaan nyo, yung rally ng Bagoong Pilipinas. Oh, kailangan ay ikaw ay umattend. May nagche-check ng attendance kung ikaw ay taga gobyerno. Required ka, mga pulis, required. Umattend. O, may mga grupo, ahensya ng gobyerno, required umattend. Sa Maisog po, hindi problema ang pagdami ng tao. Alam mo talagang nagiging challenge nila, yan lintik na permit na yan. At gigipitin. Kaya nga, mabibilib na lang ako doon sa mga mayor na mag-a-approve. Kaya lang, ito nga, pinili nila private property na nang hindi na kailangan ng aprobado, hindi na kailangan ng permit. Alam mo, nakakatakot na yan. Alam mo, kasunod ng dictatorship, yung pagbusal sa media. Napanood niya na yan kay Marcos Sr., di ba? Nung binusalan ang media. Pag tinakot ang media, papasok na ang dictatorship. Laging magkasunod yan. Ang nangyari ngayon, hindi busalan, bayaran. Binayaran po ang mainstream media kaya tahimik. Kaya lang, may problema sila kasi may mga vloggers. Pero alam nyo, nababawasan ang vloggers. Bakit kanyo? Nababayaran sa kabila. Yung dating galit na galit kay Marcos, yung isinuka si Marcos, ngayon kinakain nila yung suka nila. Pasensya na po sa kumakain but that's real talk. Sinuka nila ng sinuka si Marcos, minura nila ng minura si Marcos nung eleksyon. Ngayon kinakain nila yung suka nila. Duterte sila ng Duterte nung ngayon. Wala. Mga walang bayag. Sa bagay, pera-pera nga naman ang labanan. Ewan ko, may pananakot galing sa Malacanang, tapos eto sila Marcos, bida-bida, Jollibee. Ayan ang balita ngayon, Jollibee. Nagpasalamat ang Jollibee kay Marcos. Nako, Banateros, kompetensyahin na natin to sila Marcos. Pa-Jollibee. Ano kaya yun, nagaya? No, nagwaksis ang Banateros, si Marcos nag-Jollibee. Bida ang saya. Eto naman, may sasabihin ako sa inyo, para lang alam nyo. Okay? Alam mo kung bakit mukhang pera yung mga yan? Hindi sasabihin ko sa inyo. Hindi ko napapangalanan kung sino. Pero kung makapanood ka nito, alam mo ikaw yun. Dahil marami po dyan, yung kinain yung suka nila. Dati minumura nila si Marcos. Dati galit sila kay Marcos. Ngayon kinakain nila yung suka nila. Alam mo kung bakit? Yung iba dyan, may kaso. Ayaw nilang mabuhay yung kaso nila. Yan, obvious nyo na yan. Yung eto, hindi nyo alam to. Nervyoso kasi. Bumagsak yung kanilang channel. Pero Duterte talaga yung mga yan. Duterte. Bumagsak yung channel, anong gagawin mo? Mahina nakita mo, kapit ka sa patalim, doon ka sa madadagdagan ng views mo, may bayad ka pa. Kesa pinipilit mo yung channel mo, wala nang nanunood. Pinsan ninyo, wala namang nanunood na nun bago sila mag-Marcos ulit . May nanood lang pag binabanatan ng binabanatan si Kibuloy at binabanatan si Banatbay. Doon lang naman sila nagka-views . Pero eto, okay? Tanong ko lang, meron pa kayo ibang channel, walang muka, Duterte. Ano ibig mo sabihin, Coach Oli? Ito mga vloggers na ito, Duterte talaga yan. Pinalitan yung channel.
yung main channel nila, dahil lumubog sila, nagpabayad. Okay? Naintindihan nyo, nagpabayad. Kaya yung suka nila, kinain nila. Pero meron pa talaga yung ibang channel na walang muka at pinupuri naman si Duterte. Mag-iingat kayo sa vlogger na namamangka sa dalawang ilog. Kayo mga nagbabayad, checkin ninyo yung mga binabayaran ninyo. Kayo mga politiko na nagbabayad ng vlogger, checkin ninyo yung mga binabayaran nyo, walang ibang channel. Kasi yung ibang channel nila, kayo naman ang binabanatan at pinupuri ang Duterte. Kaya mag-iingat po kayo sa may mga channel na walang muka. Hindi man lahat, may mga matitino dyan, pero meron din mas marami mga tarantado dyan. Bakit? Walang muka eh. Marami dyan namamangka sa dalawang ilog, mga animal kayo, mga wala kayong bagballs. Kala nyo hindi ko alam? Sabi dito, grabe talaga nagagawa ng pera. Yan kasi ginagawa ng mga yan. Kaya nga sabi ko, kung kayo politiko, siguraduhin ninyo kung bakit hindi kayo umaangat. Isipin mo politiko ka. Nagbabayad ka. May mga umami pa nga nabayaran sila eh. Nagbabayad ka para tumaas ka sa ratings. Bagsak ka pa rin. Yung iba nga daw, tinanggal na yung bayad eh. Bakit? Bagsak pa rin ang ratings. Alam mo kung ba't ka bagsak sa rating? Una, yung kinuha mong vlogger, bobo. Wala namang alam kung hindi magmura lang. Pangalawa, kaya hindi tumataas ang ratings ng mga yan kasi merong ibang channel yan na pinupuri naman ang Duterte. Kaya nga sinabi ko sa inyong kayong mga nagbabayad, you make sure yung binabayaran ninyo, mag-iingat po kayo sa mga vloggers na ganito ha. You make sure bago kayo magbayad ng vlogger, you check nyo po. Meron naman kayo para nyo mache-check eh. Mache-check nyo naman yung kanilang IP address. Check nyo muna yung IP address nila. Galing yan sa iisang laptop o computer o cellphone kung ano mang gamit nila. Yung bumabanat sa mga Duterte, may channel gamit ang sariling cellphone, ang sariling laptop para purihin ang Duterte. So advice ko po, check the IP address kayong mga politiko bago magbayad ng mga vloggers. Kasi baka nagsasahod lang kayo ng mga vloggers na wala namang puso yan. May sariling agenda yan. Pasensya na po, maraming tinamaang vloggers dito, wag po kayo magagalit. Hindi po lahat ng walang muka o hindi lahat ng nagpapakita ng muka. Hindi ko po sinasabing lahat ha. Pero meron dyan. Yan po yung pinag-uusapan namin at identified namin kayo. Okay? You have the same IP address. So, ingat po kayo ha. So, doon na po kayo sa mga legit. Madali nyo namang malaman yan eh. Pag ang vlogger inconsistent, magduda na po kayo. Eto, panawagan, kahit ikaw ay Dilaw, maka Marcos, o maka DDS, applicable to sa inyo. Kasi po, hindi yan kampi sa inyo. Kampi yan sa bulsa nila. May personal agenda yan. Sabi ni Mamo Diaz Vlog, tinanggal ako sa social media GC kasi nabuking ko sila. Diba? Totoo naman yan eh.
Mag-iingat kayo sa ganyan. Ulitin ko, hindi po lahat ng walang muka, ah. Okay, hindi po lahat. May mga lihiti mo talaga. Pero siyempre, kung hindi natin masasabi lahat mabubuti, hindi din natin masasabi lahat masasama. Pero ingat, kasi diyan madami. Madali kasi manloko pag wala kang mukha, eh. Hindi nila alam kung asan ka, hindi nila alam ang activities mo. Sabi dito, Tita Alice, dapat talaga BBM resign na. Bad trees bears bad fruits, Banateros. Kaya ako wala akong tiwala. Sorry sa mga politiko na nag-aalaga ng trolls. Yung pagmamalaki mo pa na kami may trolls. Ano yun? Hindi organic yun. Anong purpose mo para mag-alaga ng trolls? Di ba? Hindi ka na-focus doon sa maiangat mo yung sarili mo. Yung hindi yung maangat, may angat mo yung ipinapakita mo yung maganda mong ginagawa. Ang purpose mo, manira lang ng iba. Sabi dito, naku po coach, parang kilala ko, sinabi mo, grabe pagtatanggol niya sa Duterte noon, lalo si BP Sara. Di ba? Grabe pagtanggol si Duterte, grabe pagtanggol si BP Sara. Ngayon, sinisirahan, pinepersonal. Pati family matters ni BP Sara, binababoy. Ganyang kaalimal yung mga yan. O ngayon sabi, paano coach? Sa tingin mo ba, kay Pastor Kibuloy ka, tingin mo, hindi mo gagawin yung ginawa ni Mike Abe? Ikaw ba, hindi ka magbabago ng isip? Hindi ko gagawin yung ginawa ni Mike Abe. Pero halimbawa, magkaiba kami. Ito lagi ko sinasabi, magkaiba kami ng political affiliation. Babanatan ko yung argumento niya sa politiko niya. Pero hindi ko siya pepersonalin. Never mangyayari yan kay Coach Oli. Hindi ko ugali mamersonal. Lagi ko nga sinasabi, kahit nga si Banat pa meron kaming pagkakaiba, nakikita nyo, di ba? Meron siyang pinupuli na binabanatan ko. Babanatan ko yung argumento niya, pero hindi siya. Ganun po ako.